Welcome po sa ating live. Magandang umaga mga kadinsar. Okay, si Super DM po, mayroong panawagan no, sa ating presidente. Panoorin niyo po ang panawagan ni Super DM. Yes, lumabas na po ang Makata ng Bayan. Okay, nagbabalik muli ang Makata, ang boses ng Makata ng Bayan ni si Super DM. Guys, welcome Super DM no. Ihayag mo ang inyong panawagan kay Bongbong Marcos sa ating presidente. Na guys, mayroong panawagan si Super DM. Go na guys. Ito mapapanood nyo sa Makata ng Bayan part number 28. Makata ng Bayan guys, part number 28. Go ahead, Super DM, Makata ng Bayan. Wala nang intro, wag na natin patagalin pa. Makinig ka kung may tinga, tumingin ka kung may mata. Ako nga po pala ang inyong pambansang Makata. Mahal na Pangulo, noon sinisigaw mo ang pagkakaisa. Aba, marami ang umaasa. Pero ano ang nangyari ngayon, Aber? Laganap ang mga piking ebidensya. Reklamo pa nga lang, pero aba, meron ang sentensya. Mas kinakampihan mo pa ang mga walang konsensya. Yung mga dating may kasalanan, aba, tinanggalan mo ng parusa. Kaya nagiging malaya silang mangusga. Ano ang nangyari ngayon? Yung matitino ang nagdurusa. Hindi ko naman sinasabi na ikaw ay mandurugas. Kung noon pinapangarap mo na magiging 20 pesos ang bigas, kahit wag na bumalik lang sa 40, hindi na yan malas. Basta sa 60, wag lang lumagpas. Mga Pilipino, paano magiging masaya kung meron tayong politiko na buhaya? Mahal na Pangulo, yung trabaho mo parang hindi mo kaya. Hindi naman namin gusto na ikaw ay paalisin. Ang gusto namin ipakita mo na kaya mo itong ayusin. Hindi yung ipapakita mo na parang kumakain ka ng bitsin. Yung dating magkakampi, aba, magkaaway na ngayon. Maraming sip-sip sa administrasyon. Buti pa itong si Tid Pailon. Dating galit sa mga Duterte, pero patas na ngayon. Binabanatan ko din to noon, pero ngayon ako'y saludo sa'yo, Tid Pailon. Kahit yung kaibigan mo ay balimbing, pero ikaw ay nasa tamang posisyon. At alam mo ang tamang solusyon. Sinasabi mo na wala lang ang unit team, kay Sara lang kayo palaging nakatoon. Pero ang budget ng Kongreso at Pangulo, aba, hindi na kinwestiyon. Ted Filon, kahit ikaw ay dating oposisyon, pero kung matuwid ang pag-uusapan, ikaw ay meron. Kaya wag kang kumampi sa wala kasi nga ikaw ay meron. At ito pa, pinipilit talaga ng mga to na ipaliwanag ni Inday Sara ang pira kung saan niya igasto. Bakit nyo pinipilit? Hindi naman ganyan ang ugali ng pangalawang Pangulo. Hindi niya naman sinasabi kung ano ang nagawa niya sa tao. Oo, tumutulong siya pero sikreto. Gusto nyo isa-isahin ko? Libreng sakay, medical assistance at bigay negosyo. O diba ginagawa niya na ang trabaho ng Pangulo? O ano kayo ngayon? Pahiya kayo. Sabi ko naman, bago kayo mag-imbestiga, imbestigahan nyo muna ang sarili nyo. O ano na Ma'am Kimbo? Kamukha mo si Majimbo. Imbestigahin mo din yung Kongreso, hindi yung puro kapauso. Wala kang tiwala kay Sara, ikaw nga tong parang nangangaso. Kahit pa iipunin mo ang iyong sweldo, kahit pa hindi ka kumakain ng isang taon at hindi ka gumasto, hindi ka makakabili ng ganyan kamamahaling relo. Sa budget ng Kongreso, wala man lang nagtatalo. Kaya ba kayo nag-iingay kasi meron kayong regalo? At ito pa, nung panahon ng eleksyon, sabi nila, ang Ako Bicol Party List, iboto natin to. Susuportahan natin kasi taga Bicol to. Pero ang hindi namin alam, ang upo pala ay si Saldico. Ano ang nangyayari sa ating bayan? Bakit merong nakakaupo kahit hindi natin gusto? Kaya dapat i-abolish ang lahat ng party list. Yan ang panawagan ko sa ating gobyerno.